anyway, gagawa tayo ngayon ng top-down analysis gamit ang FIBO. Ang DC FIBO. DC Forbidden FIBO. Okay, dito naman tayo sa week 1. Of course, dapat markahan mo na yung mga DC mo. Huwag kakalimutan ng basics, mga sir. And then, once na-mark mo na ang iyong mga dese, tanggalin na soft level naman yan eh. Plot mo ng iyong FIBO. So, ayan, ni-stretch natin. Ibatak mo hanggang 261. That's right. So, medyo ayus-ayusin na lang. So, dapat, itong mga levels na to, level ng FIBO, maganda igitna mo na lang doon sa DC. Okay, para lamunin niya. Nyahaha. Okay, so ganyan na itsura niyan. So, kitang-kita natin, 261. 205, nag-react doon. Pagdating dito, bumaksak siya ng 100. And then, umakyat siya ulit dito, banda. 161. And then, bumababa siya hanggang dito sa 100. Itong week 1. So, baba tayo sa D1. So, ito itsura niya sa D1, mga ate at kuya. So, kung titignan nyo mabuti, ito ang itsura niya sa D1. 261. Umaksak siya hanggang 100. From here, merong DC doon. And umakyat siya hanggang 161. Naglaro siya doon. And na, bumaba na naman siya hanggang dito. Basic pa rin din naman. Of course, ito yung mga DC mo eh. And then, meron ka isang DC dito. Kaya nag-react siya. See? So, kung gusto mo galawin, etong 161, diba? Para medyo sumakto dito, pwede mong gawin naman. Diba? I-re-adjust mo lang yung FIBO. Adjust lang, sir. Okay. So, katulad yan, adjust na natin. So, it's kind of making sense now. Alright, ayusin ko lang. Ayusin ko. See. So, 261, 205, 161. See? And then, from 161, bumaksak siyang 100. May DC doon. Makat siya hanggang dito, 161. Kung mapansin nyo, kung tatanggalin ko mga, bawat FIBO level, kala nga, tanggalin ko muna to. Saka to, para malinaw. Bawat kasi FIBO level, katulad ito, DC yan eh, yan diba? So, DC rin to, diba? DC rin yan. See? DC rin to. So, bawat level kasi yan, DC lang. Okay? So, babalik ko lang uli yung kanina. So, nagta-top down analysis tayo. Pareho lang din naman ng basic na DC. Ang kaganda lang nito, mas nakikita mo yung mga may design ka kuno na may FIBO. Pero ganun pa rin. So, ayan ang top-down analysis ng D1. So, baba tayo sa H1 naman. Kasi ito, pwede natin plot ng DC. Okay. Zoom natin. And, lagyan natin daw ng DC. Okay. Pwede mo natin. So, ibig sabihin, pag naglagay ka nito, FIBO, pwedeng hindi mo muna siya tanggalin, di ba? Hintayin mo na mag-react yung mga price doon para magkaroon ka idea. So, katulad yan, nung nag-break siya dito, nag-BRT siya dito,
pwede mo take and trade, sell ka hanggang of course sa baba. See? Pag dito buy ka hanggang dito sa 161. Pag dito sell ka, naka-hold ka lang, diba? Diyan. Malalaki ang pips kasi itong DC Fibo na to. Ang tawag ko kasi dito DC Fibo. So, may combination of retracement, expansion, and Elliott wave. Kung tatanungin sa akin ano yon, Google nyo na lang. Diba? Medyo yun malalim. Pero tandaan nyo, DC to DC pa rin. So, let's say, gusto mong, kasi nangyari, kaya natin ginawa to, di ba galing sa week 1? So, yan, di ba? Pinroject mo yung Fibo mo dyan. Alam mo na magre-react yung mga price sa levels na yan. Okay, so alam mo na, abot siya hanggang dito. I always say that the Fibo never lies. Lalo na ang DC. DC never lies. Pag may DC talaga, i-stop siya doon. So anyway, check natin to Gawa ka ng Fibo from your swing low to swing high. Alright. Kung papansinin mo may confluence of factors siya dito. Yung 261, itong Fibo natin isa, palitan ko yung color. Kapag red, pangit red. Ito lang. Fire brick, yan. So, ito. Yung 161, ng malaki nating Fibo, confluence siya dito sa ating 261 ng maliit na Fibo. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, malakas yung area na to. Dahil may confluence siya. And not to mention, meron tayong DC dito. Okay, so kung mag-drop tayo sa H1, diba? Ito itsura niyan mga sir. See, pag pasok dito sa sell zone, from here, pumaksak siya hanggang dito. From there, naglaro siya dito sa range, and eventually, bumababa siya. Ito sa H4 itsura niya. Balik tayo sa D1. So, ganyan itsura niyan, di ba? Medyo gitna mo lang sa zone na yan. And just to make sense out of it. So, yung 100 nitong malaki, itong malaking Fibo yung 100 niya, katapat din ng Fibo nung maliit ng 100. So, nagkakaroon ng confluence of factors, di ba? Confluence. Sounds familiar. Okay, so ayan itsura niya. Diba? Yung 161, ng malaking Fibo. Ayan. Diba? Kung tinrade mo pa to, of course, for a sell. Pumasok na siya sa sell zone. Sell ka dyan, boom, dito. Diba? Ayan. Malalaki ang pips lang nga itong mga So, kulong na dyan, diba? So, naglaro siya from 205 to 261 and 161 nun. Pababa siya dito sa 100. And of course, pwede ka pa gumawa na naman ng maliliit na Fibo. Kaso lang, di na ako fan nitong maliliit na Fibo na to So, katulad niyan, gusto mo, halimbawa, gawan to. Diba? Halimbawa, ikaw si Eman. Gusto mo ipibo to. Masyado ng maliit So, ipibo mo siya. Yan. 6-1. Mag-drop down ka sa lower time frame at alam mo na magre-react yung mga prices dito sa level na to and of course sa level na to 261. See, 261 and again confluence siya. Palitan ko nga yung color na to. Gagawin ko to steel blue. Ay, hindi rin makita. Gawin ko na lang yan, indigo. So ito yung 4231 naman, confluence siya ng 161 saka 261. So, tumama sa huminto dito. So, kung ikaw magaling kang trader, yung bumaksak yung price dito sa 100, diba? May confluence din ng DC. 100 nito. Pwede mo tirahin yung buy nito, of course, hanggang saan doon sa 261. Or better yet, doon sa next TP mo, itong 4231. See? So, maraming variation to mga sir.
Sa'yo na lang paglaro-laruan nyo. Basta importante may swing high, swing low ka. Diba? Hmm. So, anyway, may natutunan kayo dito. Short clip lang naman to. So, dito tayo sa H4. Alam na, naabot siya dito. So, ito kung pwede mo nalagyan ng Fibo to. Kaya, lagyan natin ng Fibo. Katulad niyan, see? Itong H4 Fibo, yung 261 niya, confluence ng 161 nung D1 natin na Fibo. Yung 16, ayan o. 261, 161, tapos 205, 205 din no. Malalakas yan na area. And of course, not to mention, may DC dyan. And then, so malakas na area itong 100. Mag-i-stop ang price dito. May DC din. And of course, confluence of factors. Okay? So, ako, pinatutunan kayo. Parang gusto ko lumabas at makipag-date muna. Joke lang. And, pag laro-laruin nyo na lang ha. So, kung may question kayo, PM lang. Probably mag-open na lang ako ng thread dun sa ano, sa what part of this para ma-discuss na ito. Kasi sa Facebook nababaon eh. Which is iniwasan natin. So, mas maganda doon sa what part of this. Okay? Alright. Sige, that's all. Bye-bye.